Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayong muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ng isang malakas na antingero na si Apong Salik, na siyang tanging pinagkakatiwalaan na tagapagtanggol at nagpapanatili ng katahimikan sa Baryo Anahaw kontra sa mga kampon ng kadiliman. Subalit dumating ang isang malaking trahedya sa buhay ng antingero na hindi pa nito naipapasa ang pagiging antingero sa kanyang nag-iisang apo na si Marco. Paano na ang katahimikan sa baryo kung may nangyari sa binata para pigilan siya na ipagpatuloy ang tungkulin ng kanyang lolo Salik? Ano naman ang mahalagang papel na gagampanan ng isang batang sinitoy para sa kaligtasan ni na Lola Dorina at Marco? Sa paanong paraan babalik ang malakas na antingero para iligtas ang baryo sa kilabot na hatid ng mga aswang? Pakinggan po natin ang kwentong ito na punong-puno ng pakikipagsapalaran, pag-asa at pagmamahal. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict, para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tubong Mindanao si Apong Salik. Doon siya isinilang at naroon ang kanyang mga magulang. Subalit sa Bisaya siya nagkaroon ng pamilya sa Baryo Anahaw. Kaya lamang ay napilitan din siyang iwan yon upang bumalik sa Mindanao sa isang hindi inaasahang dahilan. Ang pag-alis niya sa Baryo Anahaw ay nagdulot ng pangamba at takot dahil batid ng mga naninirahan dito na ang pag-alis ni Apong Salik ay mangangahulugan ng kaguluhan, sapagkat walang hahadlang sa pananalasa at lagim na hatid ng grupo ng mga aswang. Isang antingero si Apong Salik at manunugis na mga kampon ng kadiliman, lalo na ng mga aswang. Sa pagkawala ni Apong Salik sa baryo, ay ganun na nga ang nangyari. Nabalot ng takot ang baryo, araw man o gabi. Walang pinipiling oras ang hatid na kilabot ng mga aswang sa pagkawala ng isang biyasang antingero. Katunayan nga, may mga residente na piniling umalis na lamang sa baryo upang iligtas ang kanilang angkan at magkaroon ng katahimikan. Subalit ang mga walang kakayahang umalis at walang katiyakan ang pupuntahan ay namalagi doon. Pinalakas na lang nila ang kanilang loob at laging naghahanda para sa lagim na maaaring ihatid ng mga aswang. Subalit ang pangamba at takot ng mga taga-Baryo Anahaw ay napalitan ng pag-asa at kasiyahan dahil sa pagbabalik ni Apong Salik sa Baryo Anahaw mula sa paninirahan ng matagal sa Mindanao. Kasama niya sa pagbabalik ang asawang si Dorina at ang apong si Marco. Aba Salik, napakalaki na ng pinagbago ng baryong ito. Nang dumating tayo, ay halos hindi ko na makilala ang mga bumati sa atin. Halos 15 taon rin tayong nawala dito. Sa tingin ko ay 5 taon pa lamang si Marco nang umalis tayo dito. Opo, Lola Dorina. Wala na rin nga po akong matandaan tungkol sa lugar na ito eh. Isa sa dahilan kung bakit iniwan ni na Apong Salik ang Baryo Anahaw ay dahil sa hindi magandang pangyayari at gusto nila yung kalimutan. Yun ay ang pagkamatay ng kanilang anak na si Amelia at ng asawa nitong si Lino, na mga magulang naman ni Marco. Sinasabing namatay ang mga ito sa isang aksidente. Sakay ng motorsiklo ang mag-asawa nang banggain ito ng isang truck. May nagsasabi na sinadya ang pangyayaring yun dahil may taong galit sa mag-asawa sanhi ng trabaho nito na pagpapautang. Merong nagalit at ginantihan ang mga ito. Dahil wala namang makuwang katibayan na sinadya ang aksidente, kaya upang kalimutan ang pangyayaring yun, ay pinili ni na Apong Salik na umalis na lang sa lugar na yon. Umuwi siya ng Mindanao kasama ang asawang si Dorina at ang apong si Marco. Ang naiwang anak
nina Amelia at Lino. Ngunit ay ngayon nga, nagbalik na sila pagkalipas ng halos 15 taon. Handa na silang manirahan muli sa baryo na minsan nilang minahal. Kasama noroon ay ang kahandaan upang ipagtanggol ang nasabing lugar sa pagsasamantala at kilabot na hatid ng kampon ng kadiliman. Unang gabi nila sa Baryo Anao mula nang sila'y magbalik. Tumira sila sa kanilang iniwang bahay na pinaalagaan nila sa isang kaibigan. Bagamat may mga bahagi ng bahay na sira na dahil matagal na panahong hindi tiniran, ay maaari pa naman itong tuluyan. Naghahanda na sa kanilang pagtulog ang tatlo na napagod sa ginawang paglilinis sa bahay. Bumili na lamang sila ng lutong pagkain dahil wala pa silang mga gamit. Nagsimula ng dalawin ng pagkaantok ang mag-asawang Apong Salik at Dorina. Ang apo naman nilang si Marco na edad 20 ay agad namang nakatulog at naghihilik pa. Tignan mo itong apo mo. Tila hindi na mamahay. Nakatulog kagad. Dahil sa pagod sa paglilinis, saka dito ipinanganak at lumaki si Marco. Kaya siguro, komportable kagad siya. Mabuti pa at matulog na rin tayo sa lake. Bukas, may mga dapat pa tayong asikasuhin. Mauna ka na, Dorina. Ako'y hindi pa gaanong inaantok. Hay nako, bahala ka na nga. Ako'y talagang inaantok na. Mauna na ako matulog. Nahiga na si Dorina sa banig na nakalatag sa kawayang sahig. Saglit lang ay nakatulog na rin ito at naghihilik pa. Samantalang si Apong Salik ay tila balisa. Bagamat nakakaramdam na ng antok, ay tumayo ito dahil hindi ito mapakali. Iba talaga ang nararamdaman ko. Lalabas muna ako ng bahay. Iniwan ni Apong Salik ang asawa at si Marco na natutulog. Binuksan ang pinto at lumikha pa ng maingay na tunog dahil sa kalawangin na bisagra nito. Sa pagkakabukas ni Apong Salik ng pinto, ay gano'n na lamang ang pagkagulat niya dahil biglang may lumitaw sa kanyang harapan at hinila siya nito palabas. Isa yung aswang. Walang iya ka! Bitiwan mo ko, aswang ka! Bakit nagbalik ka pa? Bakit nagbalik ka pa rito? Dahil gusto ko at mahalaga sa akin ang lugar na ito. Kayo, bakit hindi pa kayo maubos-ubos? Hanggang ngayon ay nanggugulo pa rin kayo. Dahil bahagi na ng lahi namin ang lugar na ito, Apong Salik. Ikaw ang hindi na dapat pagbalik para wala nang nakikialam sa amin. Alam na alam mo na ngayong naririto na ako ay pakikialaman ko muli ang kasamaan nyo. Pero di na namin hahayaan yon dahil ngayon pa lang ay tatapusin na kita. Ugok ka ba? Kahit matagal akong nawala, andito pa rin sa pagkatao ko ang aking pagiging antingero. Kaya ikaw ang matatapos ngayon, Diablong Buang ka! May kinuha si Apong Salik sa kanyang bewang. Ito, nakikita mo ito? Hindi, ilayo mo sa akin yan. Huwag mong ilalapit sa akin yan. Hungang ka, Diablong Buang ka! Siguro kaya ka nagpunta dito ay gusto niyong tiyakin kung ako pa rin ang dating malakas na antingero. Pero sa kaalaman niyo, mga aswang, ako pa rin yun! Habang hawak ni Apong Salik ang kanyang agimat, ay dumapo sa mga mukha ng aswang na umatake ang kanyang solidong kamao. Dahil sa taglay na agimat ay tila matigas na asero ang dumadapo sa mukha ng mga aswang. Halos sumabog ang mukha ng halimaw. Dahil doon ay natiyak na ng mga umaataking aswang na wala pa ring pagbabago at kupas si Apong Salik. Ang lakas at husay nito bilang antingero ay hinding-hindi nagbabago sa paglipas ng mga taon. Buladta ang mga aswang na umatake. Nangingisay ang iba na parang bulate. Samantalang ang ilan ay wala ng buhay. Ang iba naman ay nagdalawang isip na sumugod at piniling tumakbong palayo para tumakas. Sila na lang ang magbabalita tungkol sa naging karanasan at mga nangyari sa kasamang aswang. At dahil sa komosyong nangyari sa ginawang pakikipaglaban ni Apong Salik sa mga aswang,
ay nagising pala sina Dorina at Marco. Nakatingin ang mga ito kay Apong Salik at pinagmamasdan din ang mga halimaw na nakahandusay. Hindi na talaga sila naghintay ng kahit ilang araw man lang, Salik. Umatake kagad sila. Akala yata nila, magagapi nila ako. Kaya nang mabalitaan nilang dumating ako, agad sila sumalakay. Mga jablong buang sila. Ang husay niyo po, Lolo Salik. Kitang-kita ko po kung paano niyo po pinatumba mga halimaw na aswang. Magpasalamat na lang tayo na kahit may edad na ang lolo Salik mo, ay kayang-kaya pa rin niyang harapin ang mga aswang na yon, Apo. Kinasabikan ko ang pakikipagharap sa kanila, Dorina. Palibasa, tahimik ang bayan natin sa Mindanao. Walang aswang na namumugad at namemerwisyo ng mga tao. Naglaho na ang mga aswang na kanina'y nakahandusay. Kinain na sila ng dilim. Bumalik na sa loob ng bahay ang tatlo. Ang ganong eksena ay hindi na bagong bagay sa kanila. Lalo na't antingero si Apong Salik. Kaya nakasanayan na ni Dorina ang ganoong mga pangyayari. Lolo, gusto ko po sanang maging katulad nyo. Apo, hindi madali ang ibig mong mangyari. Pero kung yun ang gusto ng apo mo, abay Marco, hindi kita pipigilan. Ang totoo nga niyan dapat pinaghahandaan ko na ang pagsasali ng aking pagiging antingero sa'yo. Handa po ko, Lolo. Salik, mabuti kong pag-isipan mo munang maigi yan. Tumahimik na lamang si Apong Salik sa sinabi ng asawa. Alam niya ang dahilan nito. Samantalang nagtataka naman si Marco na bakit tila ayaw ng kanyang lola na siya ang piliin upang mapasahan ng pagiging antingero. Kaya ang tungkol sa bagay na yon ay pinag-usapan ng mag-asawa. Hindi naman siya ayaw ko, Salik. Pero Dorina, si Marco lamang ang ating nag-iisang apo. Yan na nga, Salik, ang ibig ko sabihin. Nag-iisa nating apo si Marco. Gusto mo ba na sa ibang tao ko na lang ipasa ang pagiging antingero? Ewan ko, Salik. Hindi ko rin alam. Mas mabuting ang apo natin ang pagsalinan ko ng pagiging antingero ko. Para din yun sa kanyang kaligtasan. Alam ko naman yon, Salik. Pero hindi na magiging normal ang buhay ng apo natin kapag nangyari yon. May mga magtatangka sa kanyang buhay. Hindi lang sa sarili niya ang kanyang magiging pananagutan, kundi ang buong baryo. Kasama yon sa dapat niyang maunawaan, Dorina. Ang iniisip ko lang, kung handa ba si Marco sa mabibigat na obligasyon na maaari niyang pasanin. Tanging kapakanan lamang ni Marco ang iniisip ni Lola Dorina. Ayaw niyang magkaroon ng tuwirang responsibilidad ang kanyang apo. Ang maipagpauna ang para sa ibang tao kaysa ang pansariling kapakanan. Ilan lang yun sa mga bagay na naalis kay Apong Salik dahil sa pagiging antingero nito. Kung anong makakapagpasaya sa apo natin, yun ang dapat niyang sundin. Ang sa akin lang naman ay kung pwede sana'y wag na lang. Kaya lang siya pa rin ang masusunod kung ano talaga ang kanyang nais. Bagamat labag sa loob ni Dorina na maging antingero ang apong si Marco, ay hindi niya pa rin ito maaaring pangunahan. Si Marco pa rin ang siyang makakapagpasya para sa sarili niya. Kaya minsan ay masinsinang kinausap ni Apong Salik si Marco. Mula nung maliit ka pa, Marco, ay alam mo na ang pagiging antingero ko, hindi ba? Opo, Lolo. Kaya nga po, idol na idol ko po kayo eh. Ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa'yong hindi magiging madali ang pagiging antingero. Alam ko po yun, Lolo. At nakahanda po ako. Gaano ka kahanda, Apo? Handang-handa po. Kahit ngayon po, ay handa na po ako para turuan nyo. Yan! Yan ang gusto ko sa'yo, Apo. Gusto ko rin pong makatulong sa mga kababayan natin. Saka isa pa po, Lolo. Di po ba sabi niyo po, hindi talaga aksidente yung nangyari kina Inay at Itay, kundi sinadya yung pagkakabangga sa kanila? Pati pala yun ay natatandaan mo.
Naisip ko lang po kasi, baka kagagawan din yun ng mga aswang. Lalo na't dapat ay kay itay nyo ipapasa ang pagiging antingero. Naisip ko na yan, Apo. Isa yan sa pwedeng dahilan. Kaya pinagplanuhan nilang mawala ang itay mo. Ngayon po, Lolo, ay sa akin nyo naman ipapasa yun. Kaya nga, Apo, dapat kang mag-ingat. Pero bakit po ba? Natatakot silang mga aswang kapag sa kadugo maipapasa ang pagiging antingero? Sapagkat kapag sa kadugo na ipasa ang pagiging antingero, ay lalong lumalakas ang taglay na agimat. Subalit, kung ipapasa naman sa hindi kadugo, ay mababawasan ang lakas. Kaya ngayon ang nais ng mga aswang ang maipasa sa ibang tao ang pagiging antingero para humina ang taglay na lakas ng agimat. Ganun po pala yun, Apo Salik. Kaya dapat talagang maihanda na kita. Lalo na ngayong may edad na rin ako. Basta nandito lang po ako palagi, Lolo. Kahit gaano pa po kakomplikado ang pagiging antingero, nakahanda po ako. Tanging ngiti na lamang ang naisagot ni Apong Salik sa apong si Marco. Nakita niya ang kahandaan nito para maging susunod na malakas na antingero. Samantala, sa kuta naman ng mga aswang ay nagiging paksa na rin ng kanilang usap-usapan ang tungkol sa pagbabalik ni Apong Salik. Lalo na't bigo ang una nilang planong pagpapadala ng mga aswang upang alamin ang kapangyarihan nito. Napatunayan nga ng mga umataking aswang na wala pa ring pagbabago ang lakas ni Apong Salik. Yun ang nakarating sa pinuno ng aswang na si Senyor Divino, bagay na hindi niya ikinatuwa. Buisit! Buisit talaga! Masisira ang mga plano natin sa pagbabalik ni Apong Salik. Tama po kayo, senyor. At nalaman natin, wala pa rin pagbabago po ang lakas niya. Subalit matanda na sa Urbano. Ang ibig sabihin ho malapit na po siyang mamatay. Konting panahon na lamang po. Siyempre, pinaghahandaan na yon ni Apong Salik. Wala siyang ibang pagpapasahan ng kanyang pagiging antingero, kundi ang kanyang apo, senyor. Sakaling maipasa niya ang pagiging antingero sa ikatlong salinglay, triple din ang magiging lakas nun. Kaya nga po mas magiging mapanganib para sa atin, hindi ho ba? Hindi natin dapat payagang mangyari yun, Urbano. Ano hong iniisip niyong gawin, senyor? Ang iligpit ang apo ni Apong Salik, ganun ho ba? Nakatingin lamang si Senyor Divino sa pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Iniisip kung tama nga bang ganun ang gawin at kung magiging madali yun. Samantala, ay may nabuo ng pasya si Apong Salik. Desidido na siya sa kanyang apo na si Marco ipasa ang pagiging antingero. Kaya ng araw na yon ay isinama niya ang binata sa may burol. Lo, ano pong gagawin natin dito? Wala na tayong panahon, Apo. Dapat ay unti-unti ko nang maituro sa iyo ang aking mga nalalaman. Talaga po? Magiging antingero na po ako? Kapag natapos mo ang gagawin natin pagsasanay, ay saka ka pa lamang tatawaging antingero. Mula sa loob ng dalambayong ni Apong Salik, ay inilabas nito ang mga armas na dapat matutuhang hawakan ni Marco bilang isang antingero. Iba't ibang uri yun ng matatalas na sandata na magagamit sa pagsagupa sa iba't ibang uri ng halimaw. Walas tiklo! Kakaiba po ang mga armas na ito Ang lahat ng yan ay ako ang siyang nagpagawa. Iniwan ko ito sa ating lumang bahay dito sa Baryo Anahaw nang umuwi tayo sa Mindanao. Salamat na lamang at hindi nawala. Walang nakialam. Matatalas pa rin po, Lo. Hindi man lang po nagkaroon ng kalawang kahit matagal na nakatago. Dahil may orasyon ng mga sandatang ito, Apo, kaya hindi basta-basta kinakapitan ng kalawang. Lo, handa na po ako. Gusto ko na pong matutunan ng paggamit ng mga armas. Mabuti. Sige, Apo. Sisimulan ko na ang gagawin kong pagtuturo. Pero kailangan muna ang warm-up para hindi mabigla ang iyong mga buto.
Kaya uumpisahan na natin sa mga simpleng ehersisyo. Itinuro na nga ni Apong Salik kay Marco ang mga dapat malaman na nagsimula sa isang ehersisyo, hanggang sa pinahawak niya rito ang armas at itinuro ang tamang paggamit ng mga yon, mula sa paghawak ng buntot ng pagi at pagwasiwas dito, paggamit ng karet, ng pana at baril na desabog. Lahat yon ay isa-isang itinuro ng matanda sa kanyang apo. Sa pag-uwi ng maglolo ay nakita ni Lola Dorina na pagod ang dalawa. Bagamat may kutob na ito kung saan galing ang maglolo, nagtanong pa rin ito. Sa burol ba kayo galing, Salik? Oo, Dorina. Bigyan mo nga muna kami ng tubig. Pagod at uhaw na uhaw kami ni Marco. Kumuha ng pitsil ng tubig at 2 baso si Lola Dorina at ibinigay yun sa asawa. Nagsali ng tubig sa 2 baso si Apong Salik at ang 1 basong puno ng tubig ay ibinigay sa kanyang apong si Marco. Uminom ang maglolo. Pagkatapos uminom ay nakadama ng ginhawa si Apong Salik na wala ang nararamdamang paninikip ng kanyang dibdib. Ay, Diyos ko, salamat. Okay ka lang ba, Salik? Oo, kahit paano ay nawala ang paninikip ng dibdib ko. Hindi ka kasi dapat nagmamadali, pambihira ka, alam mo matanda ka na. Sabi ko nga po kay Lolo na may ibang araw pa naman po eh. Maaari pa kaming bumalik sa susunod na araw para sa kanyang pagtuturo sa akin. Mas mainam kasi na marami ka na kagad na matutunan, apo. Kaya mahabang oras ang ginawa natin pagsasanay. Pero nahihirapan naman po kayo, Lo. Anong nahihirapan? Nanibago lang ako. Palibasa ay matagal bago ko nahawakan uli mga armas na yon. Ikaw naman kasing matanda ka. Matigas ang ulo mo. Alalahanin mo, Salik. Hindi ka na bata. Gurang ko na. Kaya ko pa naman Mamaya nga Pwede pa akong umisa. Sabay akbay ni Apong Salik sa asawa na agad namang inalis ni Dorina ang braso na isinampay ng matandang lalaki sa kanyang balikat dahil may halong mali siya yon. Hoy, ikaw na matanda ka. Tumigil ka. Saka hindi ka na nahiya sa apo natin kung ano-ano sinasabi mo. Hindi na minor de edad ang apo natin. Naiintindihan niya na ang bagay na yon. Kahit na ba, bastos na ire. Natatawa na lamang si Marco na nakatingin sa kanyang lolo at lola. Ang totoo'y sanay na siya sa ganoong biruan ng 2 matanda dahil nga may pagkapilyo ang kanyang lolo Salik. Bagay na hindi niya yata namana sa kanyang lolo sapagkat may pagkamahiyain siya. Kaya nga, wala pa rin siyang nagiging kasintahan sa edad niyang 20 anyos. Apo, pagpasensyahan mo na itong lolo mo Ang tanda-tanda na pero kung ano-ano pang pumapasok na kalokohan sa utak. Abe, ewan ko ba rito? Bakit? Ayaw mo ba, Dorina? Magtigil ka nga. Abay, napakakulit na matandang ito Kunwari ka pang ayaw mo, tapos ikaw naman ang mangangalabit mamaya. Loko-loko! O sige, kung ayaw mo, edi hahanap na lang ako ng pwede. Siguro naman ay may makikita ko riyan. Aba, lintik to matandang to Subukan mo lang. Subukan mo lang! Bakit? Anong gagawin mo? Nakikita mo yung laman ng dala mong bayong. Kukunin ko dyan yung matalas mong karet at gagamitin ko sa'yo. Kakaritin ko ang ano mo. Mawawalan ka na ng kaligayahang damuho ka. Aray ko po, tapos sa junior ko pa nagkataon. Kaya umayos ka. Huwag kang loko-loko. Bastos na matandang ito. Napahagalpak ng tawa si Marco sa biruan ng kanyang lolo at lola. Sadyang mabiro si Apong Salik. Bagay na nagpapagaan ng kanilang buhay kahit pa kung minsan ay dumarating din sa kanila ang iba't ibang problema. Nagagawang tawanan na lang yon ni Apong Salik dahil naniniwala siya na dapat tinatawanan ang problema at matatapos din ito. Kinagabihan, matapos makapaghapunan ng 3, ay inayos na ni Marco ang higaan ng kanyang lolo at lola. Ganon din ang para sa kanya na nasa kabilang silid ng kanilang bahay.
Gusto na sana niyang magpahinga pero ramdam pa rin niya ang pagkabusog. Napadami kasi ang kain niya dahil nagustuhan niya ang nilutong dininding ng kanyang lola Dorina. Paborito niya yon, kaya kapag yun ang inihahanda ng lola niya ay tiyak mapaparami ang kanyang kain. Ramdam pa rin niya ang pamimigat ng kanyang tiyan. Lolo, Lola, lalabas lang po muna ako saglit ha. At saan ka pupunta? Gabi na, Apo. Maglalakad-lakad lang po ako. Pabababain ko lang po yung kinain ko. Naparami po kasi ang kain ko dahil sarap po talaga ng luto ni Lola eh. Pinigilan ko na lang kumain ng marami. Kung bakit kasi ang sarap magluto nitong lola mo. Abay, oo naman. Basta para sa inyong dalawa, talaga sinasarapan ko ang aking pagluluto. Pero kahit gaano pa kasarap ang luto mo, Dorina, may masarap pa rin yan. Ang alin na naman yon? E di ikaw. Napangiti si Marco dahil nagsimula na namang magbiro ang kanyang lolo. Ang damuhong ito, umariba na naman. Nag-uumpisa ka na naman ng kamanyakan mo, pambihira ka, matanda ka. Ikaw talagang tao ka, oo. Ano bang manyak ang sinasabi mo? Pagsasabi lang yun ang totoo na may halong pagmamahal. Tumahimik ka na nga, Salik. Namumuro ka na sa akin, ha? Puro ka kabulastugan. O sige na, Apo. Sabi mo nga lalabas ka muna at maglalakad-lakad. Iwan mo na kami ng lola mo para kami makapagsimula na rin. Ay talagang humihirit ka pang matanda ka. Ito naman ang daming reklamo. Pero mamaya pag wala na ang apo natin ikaw pa ang agresibo. Si Raulo, ako pang, nako, nanggigigil na ako sa'yo, Salik. O nakita mo na. Pinanggigigilan ako. Sabi ko na nga pinaplastic mo lang ako. Ayaw-ayaw pero gusto. Nako talaga, ikaw na matanda ka. Pinipikon mo ako. Sige na nga, Apo. Sige na, lumabas ka na. At nang matigil na sa kakakuda itong lola mo, kapag natahimik siya at di na nagsasalita, alam mo na, may nakasubo sa lola mo. Biglang hinataw ni Dorina ng mahabang hangir si Apong Salik. Bastos na matanda ka! Bastos! Bastos ka! Kung ano-ano sinasabi mo, di ka na talaga nahiya sa apo natin. Natatawa na lamang na lumabas ng bahay si Marco. Yun marahil ang dahilan kaya nakikita niyang masaya ang kanyang lola Dorina dahil lagi itong napapatawa ng kanyang lolo Salik. Naglakad-lakad sa labas ng bahay ang binata. Mabagal lang ang bawat takbang niya dahil wala naman siyang patutunguhan kundi nais lamang niyang bumaba ang kanyang kinain at mawala ang pagkabusog. May naramdamang kakaiba ang binata na pakiwari niya ay may kung anong nilalang na nagtatago sa kadiliman. Kailangan maging handa ako. May kakaiba akong nararamdaman sa paligid. Saglit na huminto sa kanyang paglalakad ang binata. Pilit na nakikiramdam ito. Iginala ang kanyang mga mata sa madilim na bahagi. Naghihintay ng anumang nilalang na lilitaw doon na biglang aatake sa kanya. Subalit lumipas ang ilang sandali ay wala pa ring anuman na galing mula sa dilim. Hanggang isang sigaw ang kanyang narinig. Sigaw yun ng kanyang lola Dorina mula sa loob ng bahay. Kaya napatakbo si Marco papasok sa loob. Dinatnan niya roon na panay ang diin ng kanyang lola Dorina sa dibdib ng kanyang lolo Salik. Bakit po, Lola? Ano po nangyari kay Lolo? Bigla na laban siya nahirapang huminga, Apo. Kailangan madala po natin siya sa doktor. Sa ganitong oras, mahihirapan tayo. Wala tayong sasakyan. Hahanap po ako. Magtatanong-tanong po ako. Kailangan may sugod po siya sa ospital. Nagmamadaling lumabas ang binata. Dahil naman hindi pa katagalan mula nang bumalik sila sa baryong yon, ay hindi rin alam ni Marco kung saan lalapit at kanino siya hihingi ng tulong. Ngunit magbabaka sakali siya na may taong malalapitan. Kaya nga lang, nang nasa labas na siya ng bahay, ay gano'n na lang ang kanyang pagkagulat. May mga nagtatawanan mula sa kadiliman siyang naririnig, kaya napahinto siya. Sino kayo? Sino kayo? Magsalita kayo! Magpakita kayo sa akin! Nagpatuloy ang tawanan na tila nakakarindi yun sa pandinig ng binata. Naalala ni Marco
na hindi siya dapat magpagambala sa mga nilalang na yon na hindi niya nakikita. Mahalagang makahingi siya ng tulong sa lalong madaling panahon para sa kaligtasan ng kanyang lolo. Hindi ko sila papansinin. Mas mahalagang madala si lolo sa ospital kesa sa inyo! Mga hayop kayo! Tumakbo na si Marco papalayo, subalit gano'n na lamang ang kanyang pagkagulat nang bigla siyang nabangga ng isang nilalang na napakaitim ng kulay. Humalakhak pa ito sa harap niya. Sino ka naman? Umalis ka sa harap ko! Lumayas ka! Tila walang narinig ang nilalang na yon. Hindi ito umalis sa pagkakaharang sa binata. May kinalaman ka ba sa nangyari sa lolo ko? Tanging halakhak lamang ang naging tugon ng nilalang. Ginagalit mo talaga ako. Akala mo yata natatakot ako sa'yo kahit na anong nilalang ka pa. Pinakawalan ni Marco ang malakas na suntok, subalit nasalag yun at nasalo ng itim na nilalang. At pinilipit yun. Nasaktan at napangiwi ang binata. Iko! Bitiwan mo ang kamao ko, hayop ka! Subalit lalo pa yung pinisil ng itim na nilalang, kaya naisip ni Marco na tadyakan ito. Pinakawalan niya ang malakas na sipa. Nayanig ang nilalang sa malakas na tadyak ng binata. Hanggang diyan ka lang pala, hayop ka! Tatakbo na sanang muli si Marco papalayo upang humanap ng mahihinga ng tulong nang minsan pa niyang narinig muli ang palahaw ng kanyang lola Dorina. Napalingon siya at bagamat hindi ganon kaliwanag ang buwan, ay nakita niya sa may pinto ng bahay ang kanyang lola. Sumisigaw na may pag-iyak. Walang nagawa si Marco kundi ang bumalik sa bahay, samantalang ang itim na nilalang kaninay humarang sa binata ay nawala na rin at nilamon na ng kadiliman. Lola! Si Lolo Salik po! Wala na ang lolo mo. Hindi na humihinga. Nakahihina rin siya sa kanyang salawal. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay si Marco. Pinuntahan ng kanyang lolo Salik at niyakap ito kasabay ang malakas na pag-iyak. Lolo! Lolo, gumising ka! Hindi maaari ito, Lolo! Lolo! Lolo Salik! Wala na, Marco. Wala na tayong magagawa. Iniwan na tayo ng lolo mo. Wala na siya. Wala na ang lolo Salik mo. Parang batang musmos na umiiyak si Marco habang nakayakap sa kanyang lolo. Patuloy din sa pag-agos ang luha ng kanyang lola Dorina. Sa isip ni Marco ay sinisisi niya ang itim na nilalang na humarang sa kanya. Kung hindi sana ito naging sagabal, baka nakahingi pa siya ng tulong at nadala sa ospital ang kanyang lolo. Marahil nakaligtas ito at hindi sinapit ang ganoong kalagayan. Kinabukasan ay naging balita ang tungkol sa pagkamatay ni Apong Salik. Ang pinaniniwalaan ng asawa ay inatake ito sa puso. Ngunit para kay Marco ay ang nakaharap niyang itim na nilalang ang may kinalaman sa pagkawala ng kanyang lolo. Marahil ay may kaugnayan ito sa mga aswang. Kalungkutan ang agad na naramdaman ng mga taong nakakakilala kay Apong Salik. Lalo na't inakala nila na sa pagbabalik nito sa baryo ay magiging ligtas na ang lugar nila sa pamimerwisyo ng mga aswang. Subalit sa pagbabalik pala ni Apong Salik ay doon na rin pala ito magpapaalam. Isang gabi lang ibinurol si Apong Salik at agad na ring inilibing. Maraming taga-baryo Anahaw ang nakiramay at nakipaglibing dahil inaari nilang isang bayani si Apong Salik na minsan ay nagtanggol sa kanila mula sa pag-atake ng mga aswang. Samantala, kung ang nangyari kay Apong Salik ay ipinagluksa ng mga taga-baryo Anahaw, ipinagbunyi at ikinatuwa naman yun ng mga aswang sa pangunguna ni Senyor Divino. Umaayon sa atin ang pagkakataon. Wala na ang malakas na antingero. Pero senyor, sinasabi ko lamang sa inyo, hindi pa dapat maging lubos ang kasiyahan natin. Dahil ba, may natitira pa sa lahi ni Apong Salik? Siyang tunay, senyor. Hindi ko itinuturing na balakid ang kanyang apo Urbano.
Bakit naman, senyor? Nakamatayan ni Apo Salik na hindi na ipapasa ang pagiging antingero sa kanyang apo. Kung naipasa niya yon, sana'y kasakasama niya sa pagharap sa mga aswang ang apo niya. Hindi pa rin natin dapat panghawakan yun. Hindi natin alam ang totoong nangyari. Kung sa bagay, hindi tayo dapat magpakampante. Ganun na nga yun, senyor. Kaya dapat maganda pa rin tayo at may iba pang paraan na dapat gawin. Sa pagkawala ni Apong Salik, ay tila nawala rin ang interes ni Marco sa pagiging isang antingero. Wala na kasi ang kanyang lolo na magsasanay at magbibigay sa kanya ng inspirasyon. Malungkot ka na naman, Apo. Naalala ko lang po kasi si Lolo Salik. Kung nasan man siya ngayon, ay tiyak, masaya na ang lolo mo. Hindi pa sana siya mawawala kung di dahil sa itim na nilalang na yon. Alam ko po na siya ang may kagagawan sa sinapit ni Lolo. Apo, ano man ang nangyari sa iyong lolo, wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lamang. Gusto na rin ng lolo mo na magpahinga. Kaya nga tignan mo naman, nagsikap siyang turuan ka. Ang pagtuturo niya sa iyo ay palatandaan na malapit na siyang mawala. Kaya po ba tinuruan na ako ni Lolo ng paggamit ng mga armas? Oo, Apo. Dahil nararamdaman niya yon. Ayoko nga sana, pero hindi maalis na nararamdaman niya ang kanyang nalalapit na pag-alis. Kaya sana, wag na wag mong babaliwalain ang mga naituro niya sa'yo. Dahil hindi mapapanatag ang kaluluwa ng iyong lolo Salik kung hindi mo ipagpapatuloy ang iniwan niyang tungkulin. At ikaw ang magpapatuloy nun, Apo. Pero Lola, kulang pa po ako ng kakayahan. Alam ko, Apo. Subalit nasa dugo mo ang pagiging antingero. At walang sino mang maaaring magbago at mag-alis noon sa iyo. Hayaan niyo po, Lola Dorina. Para po sa alaala ni Lolo Salik. Magsisikap po akong gawin. At lalo pang magsanay para maging mahusay na antingero na gaya niya. At maging manunugis na mga kampon ng kadiliman. Lalong-lalo na ng mga pesting aswang. Bagamat wala na si Apong Salik, ay sinikap ni Marco na sanayin ang kanyang sarili. Tanging ang mga naaalala niyang itinuro sa kanya ang kanyang pinagsanayan. Habang nagsasanay siya, ay pakiramdam niya ay may gumigiya sa kanya. May nararamdaman siyang umaakay upang gumalaw ang kanyang mga kamay at braso ayon sa naging pagtuturo ni Apong Salik. Lolo Salik, narito ka ba? Kasama ba kita? Napahinto sa ginagawang pagsasanay ang binata. Hindi kasi siya maaaring linlangin ng kanyang nararamdaman. Damang-dama niya ang presensya ng kanyang lolo. Lolo, hindi naman po ako natatakot sa inyo eh. Kung totoong isa na po kayong kaluluwa o magiging gabay ko, mas makabubuti po yun para sa akin. Saka huwag kayo mag-alala, Lolo. Hindi ko po kayo bibiguin. Ipagpapatuloy ko po ang inyong ipinamanang tungkulin sa akin. Ang marubdob na pagsasanay na ginagawa ni Marco ay hindi naging lingid sa kaalaman ni Senyor Divino, ang pinuno ng mga kampon ng kadiliman. Totoo nga pala ang balita. Handang ipagpatuloy ng apo ni Apong Salik ang iniwan ng kanyang lolo. Yun na nga po ang ibig ko sabihin sa inyo, senyor. Bago pa maging mahusay ang apo ni Apong Salik, kailangan gumawa na tayo ng paraan. Anong gusto niyo, senyor? Ipapaatake na ba natin sa ating mga kawal na aswang? Naghihintay lang sila ng utos mula sa inyo, Senyor Divino. Hindi. Baka masayang lamang ang pagod ng mga kawal na aswang. Iisip ako ng ibang paraan upang mawala sa landas natin ang kanyang apo. Umaga ng araw na yon ay nagpaalam si Marco sa kanyang Lola Dorina. Aalis ka ba mo, Apo? Opo, Lola Dorina. Saan ka naman pupunta? Sa libingan po ni Lolo Salik. Namimiss ko po kasi siya eh. Gusto ko po siyang dalawin. O siya, sige, ikaw ang bahala, Apo. Kung wala lang sana akong gagawin ngayon gusto sana kitang samahan. May ibang araw naman po, Lola eh. Saka na lang po kayo bumisita sa puntod ni Lolo. Kung sa bagay tama ka. Ay siya nga pala, kung aalis ka,
Meron akong ibibigay sa'yo, Apo. Saglit na pumasok ng silid ang Lola Dorina ni Marco. Sa paglabas nito ng silid ay may ibinigay ang matandang babae sa apo. Nakalagay ito sa maliit na telang supot. Heto, Apo. Kunin mo ito. Ano po yan, Lola? Kunin mo at buksan mo. Kinuha ni Marco ang ibinigay na bagay ng kanyang Lola Dorina. Niluwagan ang pagkakatali sa telang supot. Nanlaki ang mga mata ni Marco at nasilaw pa siya nang kumislap ang medalyon na galing sa loob ng supot. Aba, Lola, medalyon po ito ni Lolo ah. Tama ka, Apo. Ipinatabi niya sa akin yan. At mahigpit niyang bilin na ipasa ko sa'yo yan kapag wala na siya. Ito rin po ang dahilan kung bakit ako tinuturuan ni Lolo Salik sa paghawak ng mga armas para maging antingerong manunugis. Para yan sa'yo, Apo. Kaya ikaw na ang magtago niyan. Saka ko na lang po kukunin sa inyo, Lola. Saka hindi pa po ako ganap na handa para maging manunugis. Kailangan mo na ito. Lalo na ngayong wala nang yung lolo. Kunin mo na. Wala po akong laban na pupuntahan, Lola. Sa puntod po ni Lola Salik ang punta ko. Siguro naman po wala pong panganib nun. Saka saglit lang naman po ako doon. Uuwi rin po ako kagad. Hala, sige, ikaw ang bahala. Itatago ko na lang muna itong medalyon. Pero dapat sa susunod na araw ay kailangan hindi mo na ito ihiwalay sa katawan mo. Wala na ang lolo mo. Ikaw na ang siyang magiging tagapag-ingat nito. Ikaw na ang bagong magmamay-ari nito, Apo. Umalis ng bahay na hindi dala ni Marco ang agimat na minana niya sa kanyang Lolo Salik. Tinungo niya ang sementeryo kung saan inilibing ang kanyang lolo. Naupo siya malapit sa libingan at pinagmasdan ang puntod nito. Habang nakamasid sa puntod ng lolo, ay hindi niya maiwasan na maalala ang mga masasayang araw na magkasama sila. Ang huli nga ay ang pagtuturo nito sa kanya sa paghawak ng iba't ibang uri ng armas kontra sa mga alagad ng kadiliman. Naramdaman na lamang ng binata na pumapatak na ang kanyang luha mula sa mga mata dahil mabigat pa rin sa loob niya ang naging pagkawala ng minamahal niyang lolo. Ilang oras din siyang namalagi sa sementeryo. Pauwi na siya at nang nasa labas na siya ng libingan ay may mga lalaking nakasalubong siya. Inakala ni Marco na may pupuntahan lang ang mga ito, subalit bigla itong pumaikot sa kanya. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Hindi sumagot ang mga lalaking kaharap ng binata. Nakaramdam si Marco na panganib ang dala nito sa kanya. Anong problema niyo? May atraso ba ako sa inyo? Nanatiling walang imik ang mga lalaking kaharap ni Marco. Naghanda naman ang binata. Humahanap ng tiyempo upang matakasan ang mga kaharap. Subalit inumpisan ng mga itong lumakad papaikot kay Marco. Handa sila sa anumang gagawin ng binata. Subalit bago pa makakilos si Marco upang tumakbong palayo, ay biglang hinawakan ng isang lalaki ang mga braso ni Marco at pilit na hinila ito sa gawing likuran. Kasunod ay may kung anong likidong iwinisik ang isa pang lalaki sa mukha ng binata na agad na nagkaroon ng bisa. Biglang nahilo at napapikit si Marco. Kasunod nun ay bigla nitong pagbagsak na agad naman sinalo at inalalayan. Binuhat ng mga lalaki si Marco at dinala ito sa isang sasakyan. Kung saan ito dadalhin ay sila lamang ang nakakaalam. Maghapong naghintay si Lola Dorina sa pagdating ng kanyang apo. Nagluto pa naman siya ng paborito ni Marco na dininding dahil alam niyang gutom ang binata pagkagaling sa sementeryo. Subalit hapon na ay hindi pa rin umuuwi ang binata. Bakit kaya wala pa si Marco? At sabi niya ay sa sementeryo lang ang punta niya. Wala naman siyang sinabing ibang pupuntahan. Nasaan na kaya ang batang yon? Ako'y lubos na nag-aalala na. Nakadama ng kaba at pagkabahala si Lola Dorina sa hindi pag-uwi ng apo sapagkat hindi na mapalagay ang matandang babae, kaya kahit medyo masakit ang kanyang rayuma ay pinili niyang puntahan ang kanyang apo sa sementeryo. Malapit ng dumilim
nang sapitin ni Lola Dorina ang sementeryo. Kaya lamang, wala roon ang apong si Marco. May isang tao siyang nakita na napadaan sa may libingan, subalit wala raw itong nakitang ibang tao roon. Lalo lamang kinabahan at nakadama ng takot si Lola Dorina. Diyos ko, nasa na kaya ang apo ko si Marco? Ano na kaya nangyari sa kanya? Dapat kasi tinanggap na lang niya ang medalyon at dinala niya. Kahit paano, ay may maitutulong yun sa kanya bilang proteksyon. Umuwi ang matandang babae na hindi pa rin mapalagay. Abot-abot na ang kanyang kaba sa kung anong nangyari sa kanyang nag-iisang apo na si Marco. Lumipas pa ang magdamag na halos hindi nakatulog si Lola Dorina sa pag-iisip at pag-aalala. Panay ang tingin sa labas ng bahay sa pagbabakasakaling may pinuntahan lang ang apo at uuwi rin ito. Kaya lang, mag-uubaganay wala pa rin, kahit pa ang anino ng binata. Samantala, sa isang liblib na lugar hindi kalayuan sa Baryo Anahaw, pakiramdam ni Marco ay galing siya sa mahabang pagtulog. Napakunot ang kanyang noo at ganun na lang ang pagtataka dahil hindi pamilyar sa kanya ang kinaroroon ng lugar. Ganun na lang din ang pagkagulat niya nang malamang wala siyang saplot sa katawan. Subalit ang kanyang mga damit ay nasa tabi lang niya. Kinuha niya ang damit para isuot yun. Nang makarinig siya ng iyak ng babae, hinanap niya ang pinanggagalingan na tila malapit lang. Paglingon niya ay nasa gawing likuran lang niya ang babae. Hubad din ito, subalit nakatakip sa katawan ang hawak na damit. Nagmadali si Marco sa pagsusuot ng damit, sadyang hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari. Nang makapagdamit na ang binata, ay may pag-aatubiling nagtanong sa babae. Sino ka? Bakit ako nandito? Talaga ang tinanong mo? Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Aba, ewan ko miss, hindi ko alam. Walang iya ka. Napakasama mo. Pagtayaran mo ang paglapastangan mo sa akin. Aba, teka, sandali miss. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko nga alam kung bakit ako nandito at kung sino ka. Ba't kasama kita? Nagkukunwari ka pa talagang walang alam. Malinaw pa sa sikat ng araw na nilapastangan mo akong hayop ka. Pinagsamantalaan mo ako. Teka lang, nagkakamali ka. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Talagang magkukunwari ka pa. Pagpipilitan mo pa. Tignan mo nga, wala kang suot ng magising ka. At bakit ganun din ako? Pero wala talaga akong alam, maniwala ka. Saka, paano ako nakarating dito? Tama na pagkukunwari mo. Babayaran mo ang pangahalay mo sa akin. Magbabayad kang hayop ka. Galit na galit ang babae kay Marco dahil tuliro at hindi alam ni Marco ang gagawin. Ang nais na lang niya ng mga pagkakataong yon ay makaalis na lamang sa lugar na yon. Subalit nang akmang aalis na siya, ay may humarang sa kanya. Oh, saan ka pupunta? Teka, natatandaan ko kayo Manong, tulungan niyo po ako. Pinagsamantalaan ako ng walang ngayong lalaking yan. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas. Hinawakan ng mga lalaki ang braso ni Marco upang hindi ito makaalis. Sandali lang. Hindi ko alam ang sinasabi ng babaeng yan Wala akong masamang ginawa sa kanya. Magsisinungaling ka pa. Ayan ang ebidensya. Walang suot na damit ang babae. Nagsasabi ako ng totoo. Sinungaling po siya. Ginahasa niya ako. Kailangan magbayad ang lalaking yan. Kailangan pagdusahan niya ang ginawa niyang pangahalay sa akin. Humagulgol ng iyak ang babae. Masamang masama ang loob nito dahil sa kanyang sinapit. Samantalang naguguluhan pa rin si Marco at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Hinawakan ng dalawang lalaki si Marco upang tiyakin na hindi ito makakatakas. Sasama ka sa amin. Sandali! Sandali, saan niyo ako dadalhin? Huwag ka lang marami pang tanong. Basta sumama ka na lang. Dahil nagmamatigas si Marco na sumama, kaya kinaladkad siya ng dalawang lalaki. Isinakay ng sasakyan at dinala ang binata
sa himpilan ng pulisya. Gaya ng sinabi ng babae, inakusahan ng panggagahasa si Marco. Pagkalipas ng ilang oras, ay dumating sa presinto ang babaeng nagsasabing pinagsamantalaan siya ni Marco upang formal na maghain ng kanyang reklamo. Sa bahay naman ng lola ni Marco ay halos ilang araw na ring walang tulog si Lola Dorina dahil sa pag-aalala nito para sa kanyang apo. Ipinagtanong-tanong na rin niya kung kanino si Marco, subalit walang nakakaalam. Pinipilit ni Lola Dorina na magpahinga at ipikit ang mga mata nang makarinig siya ng katok mula sa pinto. Mabigat ang katawan na tinungo ang pintuan. Nanlaki ang mga mata nito nang mabungaran ang dalawang unipormadong pulis. Malakas ang kabog sa dibdib ni Lola Dorina sa sasabihin ng kaharap na pulis. Ano po ang kailangan niyo mga sir? Tungkol po ba ito sa nawawala kong apo? Ipinaalam ko na po sa barangay ang pagkawala niya. Ipinaalam ng pulis na kaharap ni Lola Dorina kung nasaan ang apo. May tuwa sa puso sa ipinaalam ng mga pulis na buhay si Marco, subalit naroon din ang bigat sa dibdib nang sabihin na nakakulong ito dahil sa krimeng ginawa. Teka lang po, mamang pulis. Mabait po ang apo ko. Hindi niya magagawang manghalay ng babae. Wala nga po siyang kasintahan dahil takot po siya sa babae. Kaya hindi po yun magagawa ng apo ko. Tahimik lamang ang pulis, walang reaksyon sa mga paliwanag ng matandang babae. Hindi po ba kayo naniniwala sa akin? Gusto ko po makita at makausap ang apo ko. Pupunta po ako sa kanya. Isinama ng mga pulis si Lola Dorina sa presinto. Hindi agad nagawang lumapit ng matandang babae sa apo nang makita ito na nasa loob ng mga rehas. Dahil kahit sa panaginip ay hindi niya inisip na makukulong ang kanyang pinakamamahal na apo. Nakatingin naman si Marco sa kanyang Lola Dorina. Hindi niya maipaliwanag kung ano ba ang kanyang nararamdaman. Marahang lumapit si Lola Dorina sa apo. Hinawakan ng mahigpit ang mga kamay nito. Nagsimula ng umagos ang luha sa mga mata ng matandang babae. Nangingilid na rin ang luha sa mga mata ng binata. Lola, wala po akong kasalanan. Wala po akong alam sa ibinibintang nila sa akin. Naniniwala ko sa iyo, apo. Dahil kilala kita. Hindi ko po alam yung pinaparatang nila, Lola. Lahat po yun, walang katotohanan. Pero sino ang gumawa ng ganitong kalokohan sa iyo, apo? Bakit ibig nilang makulong ka? Lola, ayoko po rito. Ayoko rito, Lola. Tulungan niyo po ako. Huwag kang mag-alala, apo. Gagawa ko ng paraan. Hahanap ako ng tulong para mapalabas ka rito sa kulungan na ito. Dahil naniniwala ko sa iyo na wala kang masamang ginawa. Wala kang kasalanan, apo. Maraming salamat po, Lola Dorina. Salamat po. Apo, mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat. Makalabas ka lamang dito. Sana buhay pa po si Lolo Salik. Baka hindi po ito nangyari sa akin. Oo, apo. Dahil hindi papayag ang lolo mo. Nasapitin mo ito. Malungkot na umuwi si Lola Dorina. Mabigat ang kanyang dibdib dahil sa sinapit ng kanyang apo, sapagkat batid niyang walang katotohanan ang krimeng ipinaparatang dito. Kaya gagawa siya ng paraan upang makalabas ito ng kulungan. Subalit ang malaking katanungan kay Lola Dorina ay kung sino ang may pakana ng bagay na yon at bakit pinaratangan ng kung anong akusasyon para lamang ipakulong ang kanyang apo. Samantala, nakarating na sa kaalaman ni Senyor Divino ang nangyari kay Marco. Tignan mo nga naman. Pumapanig sa atin ng pagkakataon. Wala na pala tayong gagawin, Senyor Divino. May kalokohan din pala sa katawan ng apo ni Salik. Nakuha pa manggahasa ng isang babae. Dahil sa ginawa niya, habang buhay na siyang makukulong. Sayang talaga siya. Nanghihinayang ka sa kanya, Senyor Divino? Bata pa siya, pero masasayang ang buhay niya sa loob ng kulungan. Naging pasaway siya, kaya tama lang yun sa apo ni Apong Salik. Ang naiisip ko lamang ngayon ay naipasa kaya sa apo ng matandang yon ang pagiging malakas na antingero.
Subalit, Senyor Divino, bigla-bigla ang kamatayan ng matanda. Iniisip mong hindi yun naipasa sa kanyang apo? Posible yun, Senyor. Asa na malakas na medalyon at taglay niya? Kung ganon, posibleng hawak ito ng asawa niya. Pwedeng gano'n na nga. Dahil wala namang maaaring pag-iwanan si Salik kung hindi ang apo at ang asawa niya. Ibig sabihin, Senyor, maaari yung gamitin ng kanyang asawa. Oo, tama ka, Urbano. Subalit hindi yun magiging malakas, kundi mas lalakas ang bisa ng medalyon kung ang lalaking anak na may duguri ng pagiging antingero ang papasahan nun. Kung ganon, Senyor Divino, kailangan na nating kumilos ngayon. Tama ang iniisip mo, Urbano. Habang hawak pa ni Dorina ang medalyon, kailangan makuha na natin yun sa kanya. Sa mga unang gabi ni Marco sa loob ng kulungan, ay hirap siyang kumain at matulog. Bagamat maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng mga bilanggong kasama, ay hindi pa rin maalis sa kanya ang labis na kalungkutan. Naaalala niya ang kanyang Lola Dorina na nag-iisa lamang. Sa kubo naman ni Lola Dorina ay lalong napuno ng kalungkutan dahil hindi niya kasama ang kanyang apo. Si Marco na lamang sana ang makakapagpasaya sa kanya dahil wala na ang asawa, subalit dahil sa mga nangyari na nakulong ito. Palaisipan pa rin kay Lola Dorina kung sino ba ang may kagagawan ng bagay na yun. Tumayo ang matandang babae. May hinilang baul sa ilalim ng kamang tinutulugan ni Marco. Binuksan yun at kinuha sa loob ang supot na tela na pinaglalagyan ng medalyon. Yun ang tanging alaala sa kanila ni Apong Salik. Mahalagang bagay na maaaring makatulong din ng malaki sa kanilang maglola. Lalo na sa pinagdaraanan nila ngayon. Bago pa may mangyari kay Marco, ay inalok na ni Dorina na kunin yun ng apo. Subalit tinanggihan, kundi sa ibang pagkakataon na lamang. Kinuha ng matandang babae ang medalyon, masusing pinagmasdan habang nasa kanyang mga palad. Kung dinala lang sana ni Marco ang medalyong ito, baka hindi nangyari yun sa kanya. At nagawa sana niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Naproteksyonan sana siya ng agimat na ito. Subalit huli na ang lahat. Nangyari na ang nangyari. Ang iniisip ngayon ni Lola Dorina ay kung paano matutulungan na makalaya ang apong si Marco. Kaya muling lumabas ng bahay ang matandang babae. Bitbit niya ang medalyon dahil naniniwala siyang magdadala rin yun ng swerte sa kanya. Nagbabaka sakali na ang mga taong lalapitan niya para hingan ng tulong ay mapagbibigyan siya. Nakausap niya ang kapitan ng kanilang baryo at nangako na tutulungan na makalapit sa munisipyo para sa libreng abogado. Nagkaroon ng pag-asa si Lola Dorina dahil kahit paano ay posibleng umusad ang kaso na isinampa laban sa apo niyang si Marco. Papauwi na si Lola Dorina nang may makasalubong siyang isang batang lalaking marusing at nagugutom. Humarang ito upang manghingi ng tulong. Konting pagkain lang po, Lola. Gutom na po ako. Saan ka ba galing, bata? At bakit ganyan ang itsura mo? Sa malayo po. Gutom at uhaw na po ako. Baka may dala po kayong pagkain. Oo, iho. Tama-tama. May natira pa sa puto na binili ko kanina. Saka may konting tubig din ako. Oh, heto. Ibibigay ko na sa'yo para makakain ka. Naku, maraming salamat po. Ang bait niyo po. Agad na nilantakan ng bata ang ibinigay ni Lola Dorina na puto. 3 piraso ng puto yon at 3 subo rin lang ng bata na talagang gutom na gutom. Saka sinundan ng pag-inom ng tubig. Matapos makakain at makainom ng tubig, ay napatighay pa ang bata. Napangiti ang matandang babae dahil kahit paano ay napawi ang matinding gutom ng bata. Salamat po sa inyo, Lola. Dorina, pwede mo akong tawaging Lola Dorina. Ikaw, anong pangalan mo, iho? Nitoy po. Nitoy Palaboy. Yun po ang tawag nila sa akin. Aba, ba't ganun ang tawag sa'yo? Palaboy-laboy po kasi ako, Lola Dorina. Sa kahit saan na lang po ako natutulog.
Ibig sabihin ay wala kang tirahan? Opo, kahit saan-saan na lang po ako natutulog. Okay lang po sa akin. Sanay naman na po ako eh. Aba, pero delikado para sa isang batang katulad mo ang ganon. Gusto mo ba sa bahay ka na lang tumira? Napatingin si Nitoy sa matandang kausap. Hindi ito makakibo at makapaniwala. Nitoy, iho, tinatanong kita. Kung gusto mo bang sa bahay ka na lang tumira, nag-iisa lang naman kasi ako ron. Dahil may nangyari sa apo kong kasakasama ko. Wala pa ring naisagot ang bata kay Lola Dorina. Subalit mula sa mga mata ng bata ay pumatak ang luha. Nitoy, umiiyak ka. Abay bakit? May nasabi ba akong mali? O hindi mo nagustuhan? Wala po. Naiiyak po ako kasi masaya po ako. Sobra po ako natutuwa kasi po, kayo po ang unang nagsabi sa akin ng ganyan. Nag-alok po sa akin para patuloyin po ako sa bahay. Hindi po ako makapaniwala na may tao pong gagawa ng ganun. Abay ganon ba? Kaawa-awa ka naman. Naisip ko kasi na delikado para sa isang batang tulad mo na mamumuhay sa kalye. At isa pa, meron din akong apo. Nang makita kita naalala ko si Marco sa'yo. Pero hindi na siya bata. Binata na siya. Kahawig mo kasi siya nung kasing edad mo. Kung ganun po, gwapo po pala ang apo nyo, Lola Dorina. Abay syempre naman, magkasing gwapo kayo. Kung sa bagay po, maganda po kayo, Lola Dorina. Maganda ang lahi nyo. Napangiti si Lola Dorina. Bigla tuloy niyang naalala ang asawang si Apong Salik na mahilig mambola sa kanya. Ba't napangiti po kayo, Lola Dorina? May naalala lamang ako. Kung payag kang sa bahay na tumira, abay sumama ka na sa akin. Saka para makapaligo ka na rin. Iba na kasi ang amoy mo, Nitoy. Sanayan lang po sa amoy yan, Lola Dorina. Kaya lang, hindi ako sanay sa ganyang amoy. Abay, naaamoy mo ba at sarili mo? Abay, punyeta ka. Kaya kailangan mo na talaga maligo para maging mabango ka. Isinama na nga ni Lola Dorina ang batang si Nitoy. Pagdating nila sa bahay, ay agad inutusang maligo ang bata. Humanap naman siya ng mga damit na pinagliitan ni Marco upang maisuot ni Nitoy. Sa pagdating ni Nitoy sa bahay ni Lola Dorina, siya kahit paano ay mababawasan ang lungkot na kanyang nararamdaman sapagkat may makakasama na ito. Marahil sadyang nakatadhana para dumating sa buhay niya ang bata. Biglang naisip ni Lola Dorina ang medalyong nasa kanyang katawan. Marahil isa yun sa swerte o magandang bagay na hatid ng medalyon. Kaya mula sa bulsa ng suot na damit ay kinuha yon ni Lola Dorina. Pinagmasdan at hinaplos-haplos yun. Nakita naman ni Nitoy ang ginagawa ng matandang babae. Ano po yan, Lola Dorina? Ang ganda naman po, parang kwintas. Ito ba, Nitoy? Ang tawag dito ay medalyon. Katulad po nung nakikita ko sa mga bata kapag matalino po sa school. Parang gano'n na nga, pero kakaibang medalyon na ito. Kanino po galing yan? Sa namatay kong asawa. Iniwan niya sa amin ang apo ko. Pero ang bagay na ito ay para talaga kay Marco. Kaya lang wala siya. Nasaan po pala ang apo nyo? Nasa kulungan. Pinagbintangan kasi siyang gumawa ng masama. Pero hindi yung kayang gawin ni Marco. Dahil mabait ang apo kong yon. Kilala ko siya. Hayaan mo, sa sunod kong pagbisita sa kanya sa presinto, isasama kita para makilala mo siya. Unang gabi nakasama ni Lola Dorina ang batang si Nitoy. Maaga silang natulog dahil plano ng matandang babae na dalawin si Marcos sa kulungan. Dadalhan din niya ito ng pagkain. Ipagluluto niya ng paboritong pagkain ang kanyang apo. Sapagkat walang gumagamit ng kamang tulugan ni Marco, kaya dun pinatulog ni Lola Dorina ang batang si Nitoy. Nakakaidlip na si Lola Dorina nang may kung anong gumagambala sa kanyang utak. May kung anong ingay siyang naririnig mula sa labas ng kanilang bahay. Nababahala at nagtataka si Lola Dorina na bumangon. Bago siya bumangon, ay kinuha niya ang isa sa armas na pinagsasanayan ni Marco at ibinilin ni Apong Salik. Pinili niyang kunin ang buntot ng pagi dahil madali sa kanyang gamitin yon.
Sumilip siya sa siwang sa may pinto. Napasigaw si Lola Dorina dahil sa pagsilip niya ay bumulaga ang isang halimaw. Dinakma nito ang matanda. Naiiwas nito ang kanyang muka, subalit nahawakan at nahablot ng aswang ang kanyang mahabang buhok. Hinatak ng aswang si Lola Dorina palabas ng bahay. Walang iya ka! Bitiwan mo ang buhok ko! Walang iya ka! Tulungan niyo ako! Nanatiling hawak ng aswang ang mahabang buhok ni Lola Dorina. Pinilit na hinila yon, kaya hirap na hirap ang matandang babae dahil pakiramdam niyang matutuklap na ang kanyang anit sa lakas ng pagkakahatak ng aswang sa buhok nito. Hayop kang aswang ka! Talagang gusto mo pa yata akong kalbuhin! Hirap man si Lola Dorina dahil sa patuloy na paghatak ng aswang sa kanyang buhok, ay mahigpit namang hinawakan nito ang buntot ng pagi. Iwinasiwas yun sa ere ng ilang ulit. Nang makabuelo, ay saka inihataw ang buntot ng pagi sa katawan ng aswang. Gumuguhit at lumalahid sa katawan ng aswang ang bawat tama ng buntot ng pagi. Nag-iwan yun ng sugat sa katawan ng aswang. Pumapalahaw naman ng aswang nang dahil sa sakit, sanhi ng sugat na naiiwan sa katawan nito. Ngunit habang nakikipaglaban si Lola Dorina sa isang aswang, ay isa pang nilalang ang sumugod na ibig tulungan ang aswang na kalaban ng matandang babae. Mukhang pagtutulungan pa ako ng mga aswang na ito. Hindi ako dapat matakot. Alam kong tutulungan ako ng medalyon. Dahil sa dalawang aswang nakaharap ni Lola Dorina, kaya nahirapan na ito. Nang pagkakataong yun, ay nagising ang batang si Nitoy. Narinig niya ang mga pagkakaingay at nangyayaring komosyon sa labas ng bahay. Tumayo ang bata at tinungo ang pintuan. Nanlaki ang mga mata nito sa nakitang mga halimaw at ganun na lang ang pagkagulat sa nagaganap na kaguluhan. Kitang-kita niya na nakikipagpambuno ang kanyang Lola Dorina sa dalawang halimaw. Naku po! Pinagtutulungan ng mga halimaw si Lola Dorina! Kailangan ko siyang tulungan! Agad na humanap ng kung anong bagay ang bata na maaari niyang gamitin upang tulungan si Lola Dorina. Tinungo niya ang kusina at agad niyang nakita ang nakasabit na itak sa may dingding. Pwede na ito! Ito ang gagamitin ko para tulungan si Lola Dorina! Sanay sa pakikipag-away si Nitoy, matagal din siyang nanirahan sa kalye, kaya hindi na bagong bagay sa kanya ang pakikipag-away. Yun nga lang, hindi bata o pangkaraniwang tao ang makakaharap niya, kundi isang aswang. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Nitoy, bit-bit ang matalas na itak. Mga halimaw! Tantanan niyo si Lola Dorina! Malilintikan kayo sa akin! Dahil sa pagsigaw ni Nitoy, ay nawala ang pokus ng dalawang aswang at napatingin ang mga ito sa bata na may hawak na itak. Kaya sinamantala ni Lola Dorina ang pagkakataong yon upang hatawin gamit ang buntot ng pagi ang mga aswang. Dahil sa mga sugat na natamo ng mga aswang sa ginawa ni Lola Dorina, ay naglupasay at bumulagta ang mga aswang. Agad naman yung sinugod ni Nitoy at habang hindi makakilos sa mga aswang, ay saka naman niya pinagtatataga ang mga ito. Paulit-ulit at maraming beses. Hindi tinigilan ng bata hanggang may hininga at gumagalaw ang mga ito. Huminto lamang ito nang matiyak na wala ng buhay ang dalawang halimaw. Kapwa na pagod si Lola Dorina at Nitoy sa kanilang ginawa. Wala na, Lola Dorina! Tsugi na ang mga aswang! Ang tapang mo pala, Nitoy. Napatay mo sila. Ang sasama po kasi nila eh. Tsaka, hindi po ako papayag na mapahamak po kayo, Lola Dorina. Salamat, Nitoy. Niligtas mo ang buhay ko sa mga aswang na yan. Bakit po ba kasi kayo inatake ng aswang? May kasalanan po ba kayo sa kanila? Wala, Nitoy. Wala akong kasalanan sa kanila. Kaya hindi ko rin alam kung anong dahilan o may kung anong kailangan sila sa akin. Kung ganun po pala, dapat maganda po kayo palagi. Tama ka, Nitoy. Dahil natitiyak kong may ibang aswang na babalik dito. Lalo na't makakarating sa kanila ang nangyari sa mga aswang na umatake dito. Samantala, sa kulungan kung nasaan si Marco, nagkaroon siya ng masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, ay minsan pa'y nakita niya ang mga lalaking humuli sa kanya. Nagbalik ang mga ito at pilit na hinihingi ang medalyon na iniwan ng kanyang lolo Salik.
Nang wala siyang maibigay at maipakitang medalyon, ay sinaktan siya ng mga ito. Paulit-ulit na ginulpi at sinaksak. Sa eksenang yon ay nagising si Marco. Habol ang hininga, butil-butil ang pawis at takot na takot. Dahil naman sa panaginip na yon, ay nabuo sa isip ni Marco na posibleng may kinalaman nga sa medalyon ang mga nangyari sa kanya. Sa kuta naman ni Senyor Divino, hindi nito nagustuhan ang balitang nakarating sa kanya dahil hindi na nakabalik ang aswang na kanyang inutusan. Mahinang aswang! Walang maaasahan sa kanila! Mga inutil! Hindi sila mahihina, senyor. Pero nabigo sila at napatay pa. Siguro, sadyang malakas lamang ang nakaharap nila. Isang matandang babae, nagapi sila. Kahit pataglay ng asawa ni Apong Salik ang medalyon, hindi yun magiging malakas para magapi ang ipinadala nating mga aswang. Huwag kayong mag-alala. Babawi tayo sa susunod. Titiyakin kong hindi lang magagapi ang asawa ni Apong Salik, kundi makukuha nila ang medalyon. Dapat lang, Urbano. Dapat lang. Dahil hanggat hawak nila ang medalyon, nanganganib ang ating lipi. Baka maubos ang mga kalahi nating aswang. Hindi maaaring mangyari yon, Senyor Divino. Dapat lang. At hindi binuo ang ating grupo para lang maging talunan. Tayo dapat ang maghari. Ang lipi natin ang dapat kilalaning pinakamagagaling, pinakamahusay at makapangyarihang aswang sa balat ng kadiliman. Gaya ng ipinangako ni Lola Dorina, ay isinama nito si Nitoy na dumalaw siya sa presinto upang bisitahin si Marco. Bagamat nagulat si Marco na may kasamang bata ang kanyang Lola Dorina, ikinuwento naman ng matanda ang tungkol kay Nitoy at kung paano niya ito nakilala. Maging ang ginawang pagliligtas ni Nitoy sa kanya ay sinabi rin niya. Lungkot naman ang naramdaman ni Marco sa ikinuwento na yon ng kanyang Lola Dorina. Pasensya na po kayo sa akin, Lola Dorina. Sorry po. Abay, ba't ka humihingi sa akin ng pasensya, Apo? Kung hindi sana ako nakakulong, sana nailigtas ko kayo. Ako po sana ang kasama nyo para humarap sa mga aswang na yon. Apo, huwag ka nang malungkot. Alam ko naman yon. Nagkataon lamang na nandito ka sa kulungan at hindi mo rin gustong makulong ka. Lola, naiinip na po ako dito. Gusto ko na pong lumabas. Gumagawa na ako ng paraan, Apo. Konting tiis na lamang. Pasasaan pat lilitaw din ang katotohanan. Yung babaeng nagreklamo, Lola. Alam ko pong makakatulong siya sa inyo. May kutob akong ginamit lang po siya. Siguro tinakot po siya para idiin ako sa kasalanang hindi ko naman po ginawa. Pero saan ko naman siya hahanapin, Apo? Hindi ko rin po alam, Lola. Biglang may pumasok sa isipan ni Lola Dorina. Gaya ng pinaniniwalaan niya, maaaring makatulong yun sa kanya. Sige, Apo. Susubukan kong hanapin ang babaeng sinasabi mo. Kung siya ang magbibigay ng linaw para makalabas ka rito. Nakauwi na si Lola Dorina. Hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Marco. Nakaupo ito sa isang sulok ng bahay. Kanina pa pinagmamasdan ni Nitoy ang nag-iisip na matanda. Kaya naman, nilapitan niya ito. Ano pong iniisip niyo, Lola Dorina? Yung sinabi ng apo ko si Marco. Dapat hanapin natin yung babaeng sinasabi niya. Hinawakan ni Nitoy ang kamay ng matanda. Baka sakaling makagaan yun sa bigat na nararamdaman nito. Tutulungan ko po kayo, Lola Dorina. Salamat, Nitoy. Dahil kahit paano ay may makakasama ako. Pero isa ka lamang bata. May magagawa rin po ako, Lola. Saka sabi nga po sa inyo, hindi ko po kayo pababayaan. Dahil po tinulungan niyo ako. Binigyan po ako ng tirahan. Kaya gusto ko po matapos din ang problema niyo kay Kuya Marco. Para po makauwi na siya at makasama niyo na po. Kasi po, siya lang po ang pamilya niyo. Ikaw naman, Nitoy. Para sa akin, pamilya na rin kita. Pero ngayon, wala akong pinakahahangad kundi ang makalaya ang Kuya Marco mo. Samantala, dahil nga wala na si Apong Salik, ay ipinagpatuloy na ng grupo ni na Senyor Divino ang pag-aasik nila ng lagim sa Baryo Anahaw. Minsan pa'y niligalig nila ang lugar na yon
dahil para sa kanila'y nakaramdam sila ng kalayaan para palaganapin ang kasamaan at kadiliman sa pagkawala ng malakas na antingero at manunugis na si Apong Salik. Patuloy na mag-ahari muli ang kadiliman dito sa baryo. Pabor na pabor sa atin ang pagkamatay ng matandang antingero, Senyor Divino. Kaya wala na magagawa ang mga taga rito, kundi ang tanggapin nila na tayong mga aswang na ang maghahari dito. At silang mga nakatira dito ay magiging kauri natin. Lubos na kasiyahan ang maibibigay natin sa hari ng kadiliman dahil nakikita na niya ang pagtatagumpay nating mga tagasunod niya. Talagang maaasahan ang plano mo, Senyor Divino. Walang magagawa ang tagapagmana ni Apong Salik dahil nasa loob siya ng kulungan. Hindi siya makakakilos at doon na siya mabubulok. Pero hanggang ngayon ay nagtataka pa rin po ako. Saan, Urbano? Sa pagkakakulong niya? Oho, Senyor Divino. Dahil ang alam ko, hindi pa rin makapaniwala ang kanyang Lola Dorina na magagawa yun ng kanyang apo. Ang hina mo rin sa balita, Urbano. Palibasa minsan hindi mo ginagamit ang iyong kokote. Ano pong ibig niyong sabihin, Senyor? Sabi ko naman sa'yo, lagi akong may paraan. Ang ibig sabihin, Senyor, may kinalaman kayo sa pagkakakulong ng apo ni Apong Salik? Naturalmente, meron. Sinasabi ko lang nga ba, kagagawan niyo ang pagkakakulong niya? Oo, gumamit ako ng babaeng mababayaran para umarte na ginahasa siya ni Apo ni Salik. Mahusay umarte ang babaeng nakuha niyo, Senyor. Dapat lang, dahil binayaran ko siya. Napaniwala niya mga pulis na ginahasa siya ng barko na yon. Pero hindi tumitigil ang kanyang lola. Gumagawa ito ng paraan para makalabas sa kanyang apo dahil naniniwala siya na wala itong kasalanan. Di gawin niya ang kahit na anong paraan. Tignan ko lamang kung makakalabas pa ang kanyang apo. Hinding-hindi ko papayagan na makalaya siya dahil magiging malakas na hadlang ang binatang yun. Siya ang susunod na magmamana ng medalyon ni Salik. At dahil nakakulong siya, wala siyang magagawa. Hindi niya pakikinabangan ang bisa ng medalyon. Sa pagsapit ng dilim, ay pangamba ang naramdaman ni Dorina dahil laging nililigalig ng mga kampon ng dilim ang baryo. Kaya sa ganoong pagkakataon ay naalala niya ang asawang si Apong Salik. Sana lang kasama niya yon para ipagtanggol sila. Ang sigawan ng mga taong inaatake ng aswang ay tinig na umuusig kay Dorina dahil wala siyang ginagawa. Dahil sa mga naririnig niyang sigawan ay inilabas niya ang medalyon. Alam niyang matutulungan siya nito. Minsan pa'y nakabantay lagi sa kanya si Nitoy. Ang medalyon na ito ay makatutulong para harapin ang mga aswang na umatake. Gusto niyo pong gamitin yan, Lola Dorina? Haharapin niyo po sila? Matanda na ako, Nitoy. Nag-aalala ko. Baka hindi ko kayanin. Pero hindi ko kayang magsawalang kibo na lamang. Sabi ko po sa inyo, tutulungan ko po kayo. Baka mapahamak ka pa, Nitoy. Wala kang alam sa pakikipaglaban. Pero gusto ko po makatulong. Sigurado ka ba, Nitoy? Opo, Lola Dorina. Bata man po ko, pero kakayanin ko pong harapin ang mga aswang. Bagamat may pagdadalawang isip, ay may kung anong puwersa mula sa medalyon na iniabot yon ni Dorina sa bata. Bahala na pero kailangan magbakasakali para sa katahimikan ng baryong ito. Pagkabigay ni Dorina kay Nitoy ng medalyon, ay isinuot ito ng bata sa kanyang leeg. Kinuha ang buntot ng pagi na ginamit ni Lola Dorina nang harapin niya ang mga aswang. Lumabas ng bahay si Nitoy at walang pag-aalinlangan na pinuntahan ng mga aswang na nanggugulo at naghahasik ng lagim. Ako ang harapin nyo, mga aswang! Narinig ng ilang mga aswang ang sigaw na yon ng bata. Nakatingin lang ang mga ito, ubalit agresibo si Nitoy. Siya ang unang sumugod para sugurin ang mga aswang na nagkalat. Sa kabila ng kanyang kabataan, ay nakapagtataka na naging malakas siya para hawakan ang buntot ng pagi at harapin ang mga halimaw. Sa bawat wasiwas ng buntot ng pagi ay tinatamaan ang mga aswang na lumalapit
at lumilikhayo ng mga sugat sa katawan ng mga ito. Dahil sa ginawa ni Nitoy ay nagalit ang ibang aswang na umatake rin sa kanya. Ngunit walang pag-aalinlangan ng bata na patuloy lang sa pagsugod. Mula sa kalayuan ay tanaw ni Lola Dorina ang ginagawang pakikipaglaban ni Nitoy sa mga aswang. Habang nakikita niya ang pakikipaglaban ng bata, ay tila ang nakikita niya ay ang kanyang apo na si Marco na humaharap sa mga aswang. Maraming mga aswang ang nasusugatan at namamatay sa ginawa ni Nitoy. Hindi pa rin makapaniwala si Lola Dorina sa naging lakas at katapangan ng bata. Hindi ko inaasahan na magagawa mo ang bagay na yun, Nitoy. Ako man po, Lola Dorina. Pero natuwa po ako habang kalaban ko ang mga aswang. Kaya ko pala silang talunin dahil sa medalyon. Hindi pa rin tayo binibigo ng medalyon. Dahil sa kapangyarihang binibigay niya sa tao may hawak nito, ay nagiging malakas at matapang ka. Akala ko nga po hindi ko po kaya eh. Pero nagawa ko pong lumaban sa mga aswang. Ang husay po talaga ng medalyon. Ngayon ko naisip na sadyang may dahilan kung bakit nagkrus ang landas natin, Nitoy. Dahil may mahalagang bagay kang gagampanan. Siguro nga po, Lola Dorina. Nagngit-ngit naman sa galit si Senyor Divino dahil hindi niya inaasahan ang masamang balita na malalaman. Nagtataka rin ito sa mga nangyayari. Bakit ganon? Bakit ganon? Alin po ang bakit ganon, senyor? Hindi yun ang inaasahan ko. Sa halip na mag-enjoy ang mga kauri natin para magasik ng lagim. Dahil nga wala nang magiging sagabal. Hindi nangyari yun. At nabawasan pa ang mga kalahi natin. Yun nga po ang pinagtataka ko. Siya kasino ang batang nakasagupa nila? Ang asawa ng antingero. Si Dorina. Siya ang may kinalaman sa naging kabiguan ng mga kalahi natin. May alaga siyang bata na siyang iniharap sa mga aswang? Kakaiba ang taglay na lakas ng batang yun. Dahil yun sa medalyon, Senyor Divino. Siya ang gumagamit. Palaisipan kina Senyor Divino ang mga nangyayari. Hindi nila kayang ipaliwanag ang lakas na taglay ng batang pumipinsala sa mga aswang na umaatake sa Baryo Anahaw. Samantala, dahil sa mga nangyari, ay lalo lang nakita ni Divino ang kakayahan at kakaibang kapangyarihan ng medalyon. Kung sa pakikipaglaban ay maaasahan ito, ay tiyak niyang may iba pang bagay na kaya itong gawin. Sapagkat nakikita ni Lola Dorina nung buhay pa ang asawang si Apong Salik na dinadasalan at may ginagawang orasyon ito sa medalyon, kaya ibig din niyang subukan kung ang gagawin niyang orasyon ay magkakaroon din ng bisa, lalo na't para yun sa kanyang apo na nakakulong, gayong wala namang kasalanan. Kaya bago matulog ay isang orasyon ang ginawa ni Lola Dorina. Sinamahan pa siya ni Nitoy upang gawin ang orasyon. Kinabukasan ay muling dumalaw ang dalawa sa presinto. Sa paglapit pa lamang ni Lola Dorina sa kanyang apo, ay awa agad ang kanyang naramdaman. Nakita niya ang pangangayayat ni Marco. Malaki na ang ibinagsak ng katawan nito. Nangingilid ang luha ng matandang babae. Ganon din si Marco na hindi na alam kung anong sasabihin sa kanyang lola. Kaya mo pa ba, apo? Nahihirapan ka na ba rito? Lola, hanggang kailan ba ako dito? Apo, konting tiis pa. Konting tiis pa, tatagan mo ang iyong loob. Samantala, nakamasid lamang sa kanila si Nitoy na noon ay naluluha na rin. Ramdam niya ang paghihirap na dinaranas ni Marco sa loob ng kulungan. Hinawakan ni Nitoy ang kamay ni Marco. Kuya Marco, laban lang. Makakalabas ka rin. Gumagawa na po ng paraan si Lola Dorina. Salamat, Nitoy. Pero hirap na ako. Parang bibigay na ako. Kaya mo yan, Kuya Marco. Sabi ni Lola Dorina, matapang ka. Apo, wag na wag kang susuko. At kung buhay lamang ang lolo Salik mo, hindi rin niya magugustuhan na magiging mahina ka. Kaya nga po, Kuya, walang sukuan. Sisikapin ko maging malakas para sa inyo, Lola Dorina. Salamat, Apo. At alam ko, magkakasama pa tayo uli. Makakalabas ka ng kulungang ito
dahil alam kong wala kang kasalanan. Sa naging pagdalaw na yon, nina Dorina at Nitoy kay Marco, kahit paano ay nagbigay yun ng konting sigla at pag-asa sa binata upang lumaban. Dahil sa pilit na pagpapalakas ng kanyang loob. Kaya bago tuluyang umalis ng presinto, ay may kinuha si Lola Dorina mula sa dala niyang maliit na bag. Apo, hawakan mo ito. Maaaring makatulong sa iyo ang paghaplos dito. Ang medalyon ni Lolo Salik? Oo, Apo, tama ka. Maraming ulit ko nang napatunayan ng pambihirang bisa nito. Kaya nga dinala ko rin dito para magbigay ng kakaibang enerhiya. Hinawakan ni Marco ang medalyon. Sa pagkakahawak ng binata ay may kakaiba siyang naramdaman. Tila enerhiya na nagbigay ng kakaibang sigla sa katawan niya. Ang gusto ko sana'y iwan ito sa iyo, Apo. Kaya lamang mas maraming panganib sa labas. Nauunawaan ko po kayo, Lola. Saka baka pag-isipan po ako ng kung ano-ano kung iiwan dito po sa loob ang medalyon. Yun din nga ang iniisip ko, Apo. Kaya tama lang po na kayo na po magtago yan. Oo, Apo. At iingatan ko ito. Ang totoo nga niyan malaki rin na naging tulong nito kay Nitoy. Saglit na naikwento ni Lola Dorina sa kanyang apo ang ginawa ng bata at kung paano ito natulungan ng medalyon. Talaga po, Lola? Nagawa po yun ni Nitoy? Oo, Apo. Sinubukan ko lang. Dahil nga nag-aalala ko. Pero kailangan gumawa ng paraan. Dahil masyado na nanggugulo mga kampo ng dilim. Dahil sa medalyon, Kuya Marco, nagawa kong harapin ng mga aswang at natalo ko silang lahat. Nakadama ng lungkot si Marco sa ibinalitang yun. Yun ang bagay na dapat sana'y ginagawa ko, Nitoy. Dahil sa akin yun ibinili ni Lolo Salik na ako magtaglay ng medalyon para ipagtanggol ang baryo laban sa mga kampo ng kadiliman. Kaya lamang hindi ko magawa dahil sa sinapit kong ito. Kapag nakalaya ka, Kuya Marco, tsak na magiging mahusay kayong antingero. Hindi ko alam kung mangyayari pa yun. Alam ko mangyayari yon, Apo. Dahil yun ang nakatadhana. Mula ka sa angkan ng malalakas na antingero. Batid kong may paraan ng tadhana upang matupad yon. Dahil sa mga naging kabiguan ng mga kalahi ni Senyor Divino, ay hindi na ito mapalagay ng mga sumunod na araw. Nakaramdam na ito ng pagkabahala. Senyor Divino, maling mag-alala kayo. Alam ko, subalit ngayon ko lang ito naramdaman sa tanang buhay ko, Urbano. Magtiwala kayo sa inyong kakayahan at sa kapangyarihan mula sa kadiliman. Alam ko, Urbano, at yun ang aking ginagawa. Umaasa ko, nakakatigan tayo ng pagkakataon upang magtagumpay sa ating mga plano. Upang tuluyan ang mawala ang malakas na antingero na hahadlang sa pagpaparami ng ating lahi. Sa pag-alis ni na Lola Dorina at Nitoy sa kulungan, bagamat naiwan dun si Marco, ay hindi na gaya ng dati ang kanyang nararamdaman. Kung dati labis na depresyon at kalungkutan ang bumabalot sa pagkatao niya, hindi na ng mga pagkakataong yon, sapagkat nagbigay ng pag-asa at positibong enerhiya ang naging pagbisita roon ni na Lola Dorina at Nitoy. Lalo na nang hawakan siya ng bata. Iba ang enerhiyang ibinigay nun sa kanya. Naisip ni Marco, marahil ay sanhi ng medalyon na ipinagkakatiwalang ipagamit ng kanyang Lola Dorina kay Nitoy. Kaya naman pinanghawakan na lamang ni Marco ang mga naging pangako ng kanyang Lola Dorina na ang lahat ay magbabago basta umasa lang at magtiwala, lalo na't hindi naman tumitigil ang kanyang Lola Dorina para gumawa ng paraan. Kasalukuyang nakaupo sa isang bahagi ng selda at pilit na nililibang ni Marco ang kanyang sarili nang marinig niyang tinawag ng isang pulis ang kanyang pangalan. Lumapit siya sa pulis na may pagtataka. Kasama ng pulis na tumawag sa kanya ang isang pamilyar na muka. Ikaw? Ano kailangan mo sa akin? Bakit ka nandito? Kulang pa ba ang mga ginawa mo? Gusto mong tiyakin ko nandito pa ako at buhay? Nanatiling tahimik ang taong kinakausap ni Marco. Mababakas sa mukha ng binata ang galit sa kaharap na walang iba, kundi ang babaeng nagdiin sa kanya at nagparatang na pinagsamantalahan.
Masaya ka na ba? At nakita mo ako nandito! Ano ba talagang kailangan mo? Naparito ako para sabihin ang totoo at humingi ng tawad sa'yo. Iuurong ko na rin ang reklamo. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Dahil nahihirapan na ako. Wala akong katahimikan. Hindi ako makatulog. At kung makatulog man ako, ay nagkakaroon ako ng bangungot. Sinusunog ako sa aking panaginip. Hindi ko na kaya, ayoko na. Ayoko nang patuloy na usigin ako ng budi ko. Nagsisisi na ako na nagpagamit ako para lamang sa pera. Gusto ko nang itama ang kasalanang ginawa ko para magkaroon na rin ako ng katahimikan. Ka rin bang sabihin kung sino may pakana para idiin ako at ipakulong dito? Oo, andang-handa na ako para sa aking katahimikan. Ang tungkol sa ginawa ng babae ay nakarating sa kaalaman ni na Senyor Divino, kaya nagpupuyos ito sa galit dahil panibagong kabiguan yon sa kanilang panig. Ang naging hakbang din ng babae ay nangangahulugan ng kalayaan ni Marco. Sa paglaya ni Marco ay hindi niya pinabayaan ang babae na nagpakilala sa pangalang Eunice. Alam ng binata na posibleng malagay sa panganib ang buhay nito dahil sa kanyang ginawa. Salamat na lamang, Marco. Pero kalabisan kung sasama ako sa'yo. Pero hindi kita maaaring pabayaan, lalo na kung wala ka palang tiyak na matutuluyan. Saan mo ako isasama? Sa bahay ng Lola Dorina ko, doon makakatiyak ka ng kaligtasan. Nasa panganib ang buhay mo dahil sa pagsasabi mo na totoo. Maaaring ipapatay ka pa ng mga taong yon. Si Senyor Divino. Siya ang may pakana ng lahat. Kaya nga, delikado kung wala ka makakasama at walang poprotekta sa'yo. Handa mo akong protektahan? Oo, Eunice. Lalo na't ikaw ang siyang naging susi para makalabas ako ng piitan at mabunyag ang katotohanan. Naging mabilis ang balita at agad yung nakarating sa kaalaman ni na Senyor Divino. Ginagalit talaga tayo, Urbano. Hindi lang tayo inilaglag ng buwisit na babaeng yun at kumampi pa siya sa apo ni Apon Salik. Sumama na siya! Dahil nag-iisip ang babaeng yun, senyor. Alam niyang mapapadali ang buhay niya kung di siya sasama kay Marco. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang pangyayaring ito. Tsak gagawin nila ang lahat para lupilin tayo. Mas magiging malakas na sila dahil nasa laya na ang Marco na yon. Wala tayong ibang dapat gawin kundi ang harapin sila. Samantala, ng araw na yon ay hindi makapaniwala si Lola Dorina nang buksan ang pinto ng bahay upang tignan ang kanilang panauhin. Bagamat may pagtataka, ay mahigpit na yakap ang ibinigay ni Lola Dorina sa nabungarang apo. Bago pa magtanong ang lola ni Marco, ay inunahan na niya ito. Sinabi na niya sa matanda ang mga dapat malaman. Talaga, Apo? Malaya ka na? Opo, Lola. Dahil po yung kay Eunice. Napakunot ang noo ni Lola Dorina na nakatingin sa dalagang kasama ni Marco na noon lang din niya nakita. Kaya ikinuwento na rin ni Marco kung anong kinalaman ni Eunice sa naging kalayaan nito at sino ba talaga ang babaeng kasama nito. Hindi na kinwestiyon pa ng matandang babae ang mga nalaman. Kasiyahan ang nangibabaw sa puso niya dahil sa paglaya ng kanyang apo. Kung anuman ang naging kasalanan ni Eunice, ay kaya na niyang mapatawad yon dahil sa pagsasabi ng totoo upang makalaya si Marco. Samantala, masayang nakatingin si Nitoy sa mga nangyayari na nauunawaan ang lahat. Sabi ko na sa'yo, Kuya Marco makakalaya ka rin. Heto na nga po yun. Tama ka, Nitoy. Nakalaya na nga ako. Ang medalyon, siya ang tumulong sa atin. Nagbunga ang orasyon na ginawa natin, Nitoy, para masolusyonan ang ating problema. Oo nga po, Lola Dorina. Dahil sa medalyon? Oo, Apo, tama ka. Kahit wala na ang lolo sa lik mo, parang kasama pa rin natin siya. Dahil hindi niya tayo pinababayaan. Damang-dama ko pa rin ang presensya niya, kahit wala na siya. Nasa ganung tagpo sina Lola Dorina nang makarinig sila ng kaguluhan sa labas ng kanilang bahay.
Maraming nagsisigawan at humihingi ng tulong. Isang bagay lang ang agad na rumihistro sa isipan ng kanilang Lola Dorina. Andito na naman sila. Ang mga aswang, nagbalik sila! Nakaramdam ng takot si Eunice at napahawak sa braso ni Marco. Sila Senyor Divino! Baka sila yan! Ang alam ko mga aswang sila at baka kukunin nila ako. Galit sila sa akin dahil sa ginawa ko. Huwag kang matakot, Eunice. Andito ka sa lugar namin. Hindi ka nila pwedeng pakialaman dito. Oo nga po, Ate Eunice. Kami ni Kuya Marco ang bahala sa'yo. Marco, apo, narito ang medalyon. Kailangan mo ito, isuot mo. Agad na kinuha ni Marco ang medalyon sa kanyang Lola Dorina, saka kumuha ng mga armas na gagamitin sa pagharap sa mga kampon ng kadiliman. Lola Dorina, Eunice, kailangan ko na lumabas para harapin ang mga kampon ng kadiliman. Sigurado ka, Marco? Eunice, iha, huwag mong alalahanin si Marco. Isinilang siya para maging malakas na antingero. Walang masamang mangyayari sa kanya at hindi rin siya pababayaan ng medalyon. Tumakbo na palabas si Marco, subalit biglang sumunod sa kanya si Nitoy. Sasama ako, Kuya Marco! Hindi na napigilan pa ni Lola Dorina ang bata. Buo rin ang paniniwala niya na magiging mabisang katuwang ni Marco si Nitoy dahil nasubukan na nitong humarap sa mga aswang. Isa pa, malaki ang tiwala niya sa medalyon para sa magagawa nitong kaligtasan para sa kanyang mga apo. Samantala, pinangunahan ni na Senyor Divino at Urbano ang muling pag-atake ng mga aswang sa Baryo Anahaw. Nasaan yung aswang na ang mga ito nang sumugod doon? Wala silang hindi sinasaktan. Lahat ng makaharap nila, ipatitikim nila ang kanilang galit. Lalo na kay Eunice na alam nilang kasama na ni Marco. Ito na ang pinakamatinding sagupa na gagawin natin, Urbano. Oo, senyor. Nasabihan ko na rin ang mga kasamahan natin na walang uurong. Laban kung laban. Tama, Urbano. Kahit malakas ang antingero mula sa angkan ni Apong Salik, sa dami ng mga kauri natin na sumalakay, tiyak na hindi nila tayo kakayanin. Nagsimula nang makipaglaban si Marco sa mga umaataking aswang. Inalala niya lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang lolo na si Apong Salik. Hinding-hindi niya maaaring malimutan ang mga bili nito sa kanya. Umaatungal at napapasigaw ang bawat aswang na atakihin ni Marco gamit ang karet at buntot ng pagi. Nakikipagsabayan naman sa kanya si Nitoy na matalas na itak naman ang hawak. Mag-iingat ka, Nitoy! Huwag ka mag-alala! Ayos lang ako, Kuya Marco! Bumubulagta ang bawat aswang ng tamaan ng karet at hagupit ni Marco. Hindi naman nagpapahuli si Nitoy na sa kabila ng kabataan ay makikita ang kaliksiyan at kausayan na nito sa pakikipaglaban. Nanonood naman ng sandaling yun sina Lola Dorina at Eunice na hindi maipagkakaila ang kasiyahan dahil sa pagtatagumpay ni na Marco at Nitoy. Dalawang aswang na galit ang sumugod sa kanila. Yun ay sina Senyor Divino at Urbano. Nakita ni Marco na hindi magpapadaig ang mga sumugod na aswang, kaya agad niyang hinawakan ang medalyon at itinaas yun. Nagbigay ng kakaibang liwanag na hindi kinaya ng mga mata ng dalawang halimaw. Dahil naaapektuhan ang mga mata nito, ay sinamantala yun ni na Marco at Nitoy upang atakihin at ipalasap sa mga ito ang kanilang katapusan. Putol ang leeg ng aswang na si Senyor Divino dahil sa karet na hawak ni Marco. Ibinaon naman ni Nitoy sa katawan ng aswang na si Urbano ang hawak niyang matalas na itak. Walang nagawa ang mga ito hanggang sa tamuhin nito ang kanilang kamatayan. Labis ang naging kasiyahan nila Lola Dorina at Eunice sa nakitang pagtatagumpay ni na Marco at Nitoy. Minsan pang pinatunayan ang pagiging malakas na antingero ng gaya ni Marco na mula sa lahi ni Apong Salik. Sa kabila ng kasiyahan ng maglola at Eunice, dahil sa nakamit na tagumpay laban sa mga aswang at ang kalayaan ng baryo mula sa kasamaan at pag-aasik ng kadiliman sa Baryo Anahaw, ay napansin nila ang kalungkutan ni Nitoy. Bakit, Nitoy? Di ba dapat masaya ka? Dahil hindi nagtagumpay ang mga aswang, natalo natin sila. Kailangan ko na rin magpaalam sa inyo.
Ano ka mo? Aalis ka, Nitoy? Aba, bakit, Apo? Diba sabi mo gusto mong tumira sa bahay? Tapos na po ang oras ng pamamalagi ko kasama kayo. Anong ibig mong sabihin, Nitoy? Nagtataka silang lahat sa kakaibang ikinikilos ni Nitoy. Nagulat sila nang biglang mawalan ng malay ang bata. Mula sa walang malay na katawan ni Nitoy ay lumabas ang isang tila usok. Isang espiritu yon. Espiritu ni Apong Salik. Dorina, aking mahal. Salik, ikaw nga ba yan? Oo, Dorina. Ang espiritu ko ang nasa katawan ng batang si Nitoy. Hindi agad makaalis ang espiritu ko para makarating sa dapat kong puntahan dahil hindi ko pa natatapos ang aking misyon. Kaya sumapi ako sa katawan ng batang si Nitoy upang bantayan kayo at tulungan, lalo na nang malaman ko ang sinapit ng ating apo. Hindi ko kayo maaaring pabayaan. Kaya pala kakaiba si Nitoy. Bakit malakas at matapang siya? At hindi pangkaraniwan ang bisa sa kanya ng medalyon? Dahil espiritu mo pala ang nasa katawan niya. Kaya pala, iba rin ang nararamdaman ko kapag dumadalaw si Nitoy sa kulungan. Iba ang enerhiyang pumapasok sa katawan ko kapag hinahawakan niya ang kamay ko. Dahil kayo po pala yun, Lolo Salik. Dahil hindi ko kayo kayang pabayaan. Nawala man ako, pero sinikap kong bumalik sa pamamagitan ng isang bata. Sa isang bata lamang maaaring pumasok ang aking espiritu at si Nitoy ang napili ko. Ngayong wala na ang mga masasamang nilalang na may masasamang balak sa inyo at nalipol na rin ang mga aswang na pinamumunuan ni Senyor Divino, magkakaroon na ng katahimikan ang Baryo Anahaw. Sakaling may dumating man, alam kong mapapanatag na mga kababaryo natin dahil nariyan ka, Marco. At ikaw ang magiging tagapagtanggol nila. Salamat, Salik. Hindi ka pumayag na mapahamak kami kahit wala ka na. Oo nga po, Lolo. Sinikap niyo pong bumalik sa kahit na anong paraan para sa amin. Dahil mahal na mahal ko kayo at hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Bumalik ako para sa inyo. Subalit ngayon, kailangan ko nang umalis. Ito ang tandaan nyo. Mahal na mahal ko kayo. Nagpaalam na si Apong Salik na wala na ang espiritu nito. Samantala, nagkamalay naman si Nitoy na nakakunot ang noo at nagtataka. Teka, sino po kayo? Kayo po yung nasa panaginip ko. Nagkaroon ako ng mahabang panaginip. Kayo po si Lola Dorina, si Kuya Marco at Ate Eunice. Sa panaginip ko po, kayo ang bagong pamilya ko. Yun po nasa panaginip ko kasi po, wala na po akong matutuluyan. Nagkatinginan na lamang ang tatlo. Sinabi ni Lola Dorina na tama ang sinabi ni Nitoy na sila nga ang nasa panaginip nito. Yung panaginip na sinasabi mo, hindi yun panaginip ni Toy, kundi totoo na. Dahil andito kami at kasama mo. Sabi mo nga, kami ang bago mong pamilya. Naku, salamat po Lola Dorina. Masaya po ako na meron na po akong pamilya. Niyakap ni Nitoy ang matandang babae. Yumakap na rin sa kanila si Marco at Eunice. Minsan pang napatunayan ni Lola Dorina ang hindi matatawaran na pagmamahal sa kanya ni Apong Salik. Gagawa at gagawa ito ng paraan para gabayan at ipagtanggol sila. Babalik para sa kanila, sa pinakamamahal niyang pamilya. Ngayon ganap wala na si Apong Salik. Nariyan naman si Marco na siyang magpapatuloy ng pagiging malakas na antingero para sa kaligtasan at katahimikan ng Baryo Anahaw. May mga bagay na minsan ay mahirap ipaliwanag. Subalit dahil sa pagmamahal ay gumagawa lagi ng paraan ang ating mahal sa buhay para sa ating kapakanan at kaligtasan kahit pa hindi na natin sila kasama.